بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران verse 97 في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم. Ito ang pangwalong araw natin sa lectures at ang topic natin ngayon ay al-istighfafu bil-hajj. Ibig sabihin nun ang istighfaf yani hindi binibigyan ang kahalagaan ng hajj, yani hindi pagbigay ng kahalagaan tungkol sa al-hajj. Ang ibig sabihin ng hajj, pagbisita, pagpunta sa Makkatul Mukarramah sa bahay ng Allah na pinangalan Ka'batullah, yani bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibisita ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Ang topic natin ay istighfaf. Ibig sabihin nun ay mayroon kang paniniwala tungkol sa obligation ng Hajj or pilgrimage, subalit hindi mo yung binibigyang halaga kahit dumarating na sa iyo ang istita'a, yani ang istita'a, yani makayanan mo nang pumunta ng Hajj pero hindi mo ring binigyan ng halaga. So ang ibig sabihin nun al-istighfaf, yani hindi mahalaga sa iyo ang obligation na yon. Kung ang paniniwala natin tungkol sa prayer ay isang pinakamalaking kasalanan o kaya kaparusahan kung sino man ang hindi magbigay ng kahalagaan sa sala o kaya sa hajj, sa prayer, ganun din ang hajj. Ang sino man ang nagpapabaya sa obligation ng hajj, sa sinumang makayanan na nilang magpunta sa hajj ay isa ring malaking kaparusahan sa Islam. Hanggat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al Imran
verse 97. Sinabi ng Allah, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Sadaqallahul aliyyul azim. Sabi ng Allah, "Walillahi 'alan nas," merong katungkulan ang sangkatauhan o kaya merong katungkulan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang pagpunta sa Hajj or sa Makkatul Mukarramah. Kung sino man ang nabigyan ng grasya ng Diyos at sa panahon na yan ay kayang-kaya na magpunta, subalit pinagpaliban pa rin niya ang obligation na yon. Sabi ng Allah, "Fakad kafara," yani katotohanan na ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan at nagiging kafir ang pagturing sa iyo ng Allah. Subalit kung halimbawa hindi din natin ginawa o ginawa man natin ang obligation na yon ay wala ding epekto sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang karamihan ng idrar o kaya masamang epekto ay sa mga taong nabigyan ng grasya ng Allah pero subalit hindi pa rin nila ginawa. So, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Katotohanan ng Allah ay nasa Kanya ang pag-aari ng lahat sa mundong ito. So, dito sa ayat na ito ay nagbibigay daan para sa atin na kung sino man sa atin ay sumuway sa kautusan na yon, samantala nandoon na sa kanya ang kasaganaan na naibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin noon na meron ka ng pera para gamitin sa pagpunta sa Hajj, subalit pinagpaliban pa rin natin, wa huwa min adh-dhunubil kabira, isa yun sa mga pinakamalaking kaparusahan na ito itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iyon ay adamul ihtimam bihi, at ang ibig sabihin noon ay hindi mo pinahalagaan ang kautusan na o ang katungkulan na binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nasa balikat natin. Hanggat sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, ang riwayat o kaya narration kung saan ay sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, ang sinuman ang man taraka min jihatil inkar wa huwa kafiran zahiran wa batinan. Ang pagpaliban ng pagpunta sa Hajj ay kahit meron siyang paniwala na ang Hajj ay wajib o kaya obligatory sa kanya, o bilang katungkulan niya na bilang isang Muslim, subalit hindi niya ginawa, ipinagpaliban, at sasabihin niya halimbawa, ngayon hindi ako makapunta dahil lana istighalun ma'a qaumi, meron kaming istighal, yani meron kaming busy ako at meron akong transaction sa pamilya ko o kaya sa lugar namin. At meron ako appointment, pero sa susunod na taon ay pupunta ako. Sa ganong paniniwala, sinabi ng Imam Ja'far Sadiq, ay maituturing na rin yun, mabibilang na rin yun, pagtanggi sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mabibilang sa atin, we will be considered as kafiran, zahiran, wa batinan. Yani, buong pagkatao ng isang tao ay makukonsider natin isa siyang pasaway sa kagustuhan o kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At yun sinabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, yun ay isang kabairud dhunub, malaking dosa sa Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ang sinabi ng muhakkik fi Shara'i sa kitab As-Shara'i tungkol sa ta'khirul hajj an amil istita'a, halimbawa, dumating ngayon sa taong na ito ay nakalaan o kaya ready ang pera para sa pagpunta ng hajj, halimbawa, at ang iyong yung pagkatao o kaya walang nangyayari sa iyong katawan, yani yastati', pwede siyang magpunta, wala siyang sakit at wala namang problema sa daan. Subalit sabi ng Imam Ja'far Sadiq sa kitab As-Shara'i, sabi niya, ang pagpaliban na yun, ang pagsabi ng hindi mo na ako magpunta doon, hindi mo na ako magpunta doon, ilalaan ko yung pera para sa susunod na taon. Tinawag yun ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam sa kitab As-Shara'i. At sinabi niya, muhlikun, yun sabi niya ay nakakadestroy yun, at magiging dahilan din ng mawawala sa atin ang rizki, mawawala sa atin ang grasya, ang grasya ng Allah. At kung meron man tayong kakailangan o kakailanganin sa ating buhay at hilingin natin sa Allah, dahil pinagpaliban, ta'khiru الذهاب إلى الحج يسبب الإضرار على نفسه وحبس الرزق عليه. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, dahil meron siyang mga kadahilanan sa hindi pagpunta sa pag-hajj, yun ay muhlikon, yun ay dangerous para sa kanyang sarili at magiging dahilan din na hadlang sa anumang grasya ng Diyos para sa atin. At kung meron man tayong kakailangan, hihilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay merong posibilidad na yun ay magiging dahilan na hindi maibigay sa atin ng Diyos. At ang hadith, sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, sa ayat na binanggit natin kanina, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katungkulan, binigay na katungkulan sa mga tao sa magpunta sa hajj, pero wa man kafara, kung sino man ang hindi sumunod, ang kafara bima'na taraka, yani pinabayaan. Pinabayaan, yani al-istighfar. Ang sinabi ng Quran, kafara, ang ibig sabihin ng kafara, those who go against that injunction. Yani sabi niya, ang kafara doon, bimanzilatil istighfar, yani ang katumbas doon ay hindi pagpapahalaga sa commands ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, man kapara yani man taraka. Kung sino man ang kapara, nagkapir, ibig sabihin doon ay nagpabaya siya. Taraka yani pinabayaan ang injunction na yon. Dito sabi ng Imam Ja'far Sadiq, man mata walam yahud. So kung huwag siya nang mangyari, nagkataon na dumating sa kanya ang kamatayan sa taon na yon. Dumating sa kanya ang kamatayan, man mata walam yahudju hajjat al-Islam. Kung dumating sa kanya ang panahon na magbalik na siya sa Allah at hindi siya nakapag-hajji, hindi siya nakapag
magpunta ng Hajj sa Makkatul Mukarrama, lam yamna'hu min dhalika hajatan tazhabu bihi. Sabi niya, hindi possible na hadlangan ng Diyos kung ano man ang kanyang kailangan sa kanyang buhay at magiging dahilan yun na magiging pulubis siya o maralita, no? Magiging maralita at unti-unti magiging magkakaroon siya ng problema sa kanyang buhay. Aw maradin o kaya magkakaroon siya ng sakit, gaya na nangyari sa panahon ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam. Pumunta doon sa Imam Ja'far, yung pang-anim na imam ng Ahlul Bayt, pang-anim na imam ng Shia. Nagpunta siya, nagtanong sa Imam Ja'far, sabi niya, Yabna Rasulillah, meron sabi niya ako itatanong na dapat ngayong taon ay magpunta ako sa Hajj. Pero sabi niya, merong akong sakit, pero hindi yung may sakit, no? Hindi katotohanan na meron siyang sakit. Sabi niya, parang hindi ko kaya, hindi makayanan ng aking sarili na magpunta. Ano kaya ang katumbas na dapat kong gawin na ang level noon, ang antas noon ay katumbas din ng nagpunta ako sa Hajj. Yani, yung pera na yun dapat na gamitin ko sa pagpunta ng Hajj ay ipamimimigay ko na ang katumbas noon, ang gantimpala ay para ring nakapunta ka sa Hajj. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam, unang-una sabi niya, ang Hajj o kaya ang pagpunta sa Makkah ay isang katungkulan ng isang Muslim. At yun, ang halaga noon ay kagaya ng halaga ng sala, yani ang takdang pagdarasal. At alam mo rin na kung tinanggihan mo o kaya pinabayaan mo ang sala ay yusabbibu al-khuruj min al-Islam. Magiging dahilan yun na malaking kasalanan sa Diyos at baka mawawala ka sa landas ng Islam. Ganon din sabi niya ang Hajj, walang gawain na magiging ka-level ng pagpunta sa Hajj. Dahil sabi niya, ang bawat sulok, ang bawat gawain doon sa Hajj, sa pagtawaf, man tafa ala ka'batillah, wa mashyu min as-safa ila al-marwa aw ila al-muzdalifa aw ar-ramyu fil mina. Halimbawa, ang bawat isa, sabi niya, ang bawat gawain na gagawin ng isang Muslim, ang katumbas noon ay ad-dukhul ila al-jannah. Yani, ang katumbas noon ay ang bawat na gawain natin na meron siyang mga wajib na dapat gawin sa kung nandoon natin sa Makkatul Mukarrama, meron mga 9 mga gawain na major activities na dapat nating gawin. Ang bawat isa sa kanila, sabi niya, ang katumbas noon ay mawawala ka sa lahat ng iyong kasalanan at magiging dahilan na ad-dukhul ila al-jannah, makakapasok ka sa surga o kaya sa jannah or sa paraiso. So sabi niya, kahit anong gawin mo dito ay walang makakapantay sa pagpunta sa Hajj. Hindi nagtagal, yung taong nagsabi na baka daw magkasakit siya, naging totoo ang na yun, ang supplication na yun, yung sinabi niya, ay nagkasakit talaga siya at mamuntik na siyang mamatay. So, yung pagpunta sa Hajj, sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq, tazhabu bihi aw maradin la yadiqu fihi al-hajj. Kahit anumang marad, yes, kung meron kang sakit, totoong sakit, ay hindi ka pwedeng magpunta. Kahit meron kang pera, tamang-tama ang pera, pero hindi makayanan ng iyong sarili, or mayroong problema sa daan, halimbawa, may problema sa daan na delikado, halimbawa, dahil sa panahon ng pag-Hajj noon, ay kutta o turok, yung mga nangingidnap sa, in between, may mga mga hodapers, no? So sabi niya, kung sigurado ka na mayroong
Gano'n may mag-happen sa ano, delikado ang pagpunta sa Hajj, ha? Hindi malayo na ano yung obligation na yun ay ano magiging uzron, magiging excuse yun sa ating pagpunta. Subalit kung halimbawa hahanap tayo ng daan na katumbas o kapantay ng ganong ano obligation, ay hindi pwede. Dahil ang isang ang ibang kawanggawa, halimbawa, kahit ano ang ginawa natin, na sabihin natin katumbas ng pag-Hajj or katumbas ng prayer, halimbawa, ayaw ko na mag-pray, pero magbigay na lang ako ng pera, no? Meron din sa Islam na salatul ijara, ika nga, salatul ijara, yani, pwede kang magbayad ng tao, bayaran mo siya, kung anong ilang taon ang gusto mong ipagawa sa kanya para sa isang tao, halimbawa, sa nanay mo, halimbawa, meron siyang qada or yung mga prayer na hindi niya nagawa, halimbawa, no? Hindi niya nagawa. So, kinakailangan yun, bayaran ng nanay niya, pero namatay na. Pwede siyang magbayad ng isang tao, sabihin niya, pwede kang mag-pray na halimbawa, 5 years bayaran kita ng ganitong halaga. Pwede yun sa Islam. Pero yun, kung patay na ang tao, no? Pwede kung patay na. Pero kung buhay, dapat sarili natin ang gagawa ng ganong katungkulan. So, kahit ano mang walang katumbas o walang kapantay sa obligation ng Diyos, kahit bayaran mo pa ng gaano kahalaga ng pera. At kung namatay tayo sa ganong sitwasyon, kung namatay ang tao na nagkataon, hindi siya nakapunta sa Hajj dahil sa meron siyang ibang activities, meron siyang ibang activities, yamna'hu falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Alam natin, huwag sana mangyari, no? Yung mga mapera, meron ng pera tapos hindi rin nagpupunta sa Hajj. Dahil ang pagpunta sa Hajj, whenever, kahit kailan man halimbawa dumating sa atin ang grasya na pwede ka lang magpunta, meron ka lang pera, no? Pera na para sa pagpunta doon at hindi mo ginawa, dahil ang Hajj pauri, ang batas ng ang Hajj, kung saan nagiging meron ka ng kakayanan, dapat magpunta ka agad. Ang batas doon ay fauri, yani agad-agad dapat gawin mo ang obligation na yon. Bakit? Dahil idha yamut, kung namatay siya, falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Ang pagkamatay niya ay katumbas ng Yahudi o kaya Nasrani na walang Diyos. So saan ang punta natin? Kasawian sa ating buhay. Kung pinahalagaan natin ang ibang gawain kaysa sa obligation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, kung minsan nakakabahala, no? Kasi kung minsan may mag-iisip, may mag-aakala na marami akong nagawa sa Islam. I did this, so marami na akong nagawa. Malaki ang gantimpala nito. Malaki ang gantimpala, halimbawa. Akala natin, nakagawa tayo ng kabutihan, no? Or malaki na ang nagawa natin sa Islam. And there are people like that. Mayroong ganun na pag-iisip. Sabi niya, hindi naman siguro dahil marami na ako nagawa sa Islam, nakapagpatayo na ako ng ganito, ganyan, nakapagbigay na ako ng ganito, ganyan, gumagawa ako ng kawanggawa, nagpapasting ako, subalit, yung hindi natin lingid sa ating kaalaman, yung ginagawa natin yun ay walang halaga sa Diyos. Walang halaga sa Diyos. Either ang paggawa natin ay sum'a o riya, either ang paggawa natin na yun ay pakitang tao, or sum'atun, yani gusto natin magiging tanyag, para puriin tayo ng ibang tao. Kaya nga,
meron tayong mga kapatid, tuwing gumagawa ng kabutihan, ayun, gusto niyang puriin. Kung walang nagpupuri sa kanya, nagagalit. Yes, we have that in the Philippines at alam natin yun. Kaya nga sinabi ng Allah, bilang babala sa atin lahat, bilang babala sa atin lahat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahfi, verse 103 to 104. 103 to 104. Ito babala sa atin, at this will be our guide. Magiging gabay ito sa atin. Kung minsan, kung gagawa tayo ng isang gawain, huwag ka mag-isip na, malaki yun. Just do it, qurbatan ilallah, para sa Allah. At huwag mong haluan ng ibang intention, ibang gawain. Dahil, mawawala yun. Sabi na nga ng Imam Khomeini rahmatullah alay, alam ba natin ano ang accomplishment o achievement ng Imam Khomeini rahmatullah alay? Sino ang nakakaalam sa atin? In 1979, wherein ang lahat ng mga aznabi, ang lahat ng ekonomiya ng Iran ay nasa kamay ng mga foreigners. Nasa kamay nila, nasa kamay ng Australia, Amerika, Britain, kinokontrol ang At walang makakapagsabi kahit nasa loob ng bahay. Halimbawa, nasa bahay ako ngayon. Iranian ito ang paniniwala nila noon. Yung takot nila sa sultan, yung king at that time before Imam Khomeini, sabi nila, nobody can criticize the government. Dahil sabi na, huwag kang magsasalita, maririnig yan. Dahil gano'n ang motivation na ibinibigay. Huwag kang magsasalita dahil marinig yan ng sultan. Mawawalan tayo ng trabaho or kabuhayan. Ikiniwinto yan sa amin ng mga tao, kapag aral kami doon, nalaman namin pala ang situation ng Iran before 1979. The oldest civilization sa mundo ay Iran. 1,000 years before others. 1,000 years, ang Iran ang pinakamalaking civilization. Pero ang Diyos nila noon ay apoy. Doon sila nagsasamba sila ng apoy. Mga Zoroastrians, apoy ang kanilang God noon. Pero nang dumating isang tao na walang-wala sa kamay niya, pero ang nasa kamay niya, ang tunay na paniniwala sa Diyos. Tunay na paniniwala sa Diyos. Kaya nga kung magsabi ka ng Allahu Akbar, ibig sabihin noon, huwag ka na matakot. Dahil wala nang malaki at malakas, powerful kaysa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung nagsabi ka ng Allahu Akbar tapos takot ka pa rin sa iyong anino, ay ibig sabihin ay nagsisinungaling tayo sa Allah. So anong sasabihin ng Allah? Tapos o kaya mag-pray tayo, Huwag ninyo alalahan, huwag kayo naman magsabi na, ano kaya nagkuligo ako? Iba yun, iba. Yung may kuligo ka, pwede yun. Nagpa-practice. Pero kasi yung paniniwala na yun ang binibilang ng Allah. Hindi yung gaano karami ang ating nagawa. Hindi. We will be resurrected in the day of judgment through our own belief. We will be resurrected we will be recounted on the day of reckoning dahil sa ating paniniwala. Tingnan mo ngayon bakit nag-suicide ang iba. Dahil sa paniniwala nila na by doing that, makapasok sila sa paraiso. Di ba? Akala nila kung gagawin nila, nakatulong na sila sa bayan. Halimbawa, or sa mga tao, halimbawa,
lingid sa Kanya, Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang Imam Khomeini pala, dahil mayroon siyang tunay na paniniwala sa Allah, yung na-liberate niya ang Islamic Republic of Iran, nawala ang influensya ng mga foreigners, yung mga Aznabi, nawala at nakaalis lahat ang sa loob ng Iran. Sino ang nagiging leader doon? Ulama, yani yung mga scholar. Wala sa kanilang kamay. Wala silang pera, walang ano-ano, pero nasa kanila ang paniniwala, tunay na paniniwala. Kaya nga, if you have that belief, huwag kang matakot. Kung meron kang tunay na paniniwala sa Allah, huwag kang matakot kahit kanino man. Pero huwag ka naman magmayabang. Hindi naman pwede. Basta meron tayong gabay. So, ano ang sinabi ng Imam Khomeini? Ngayon, pati yung Christian, they will be awakened. Nagising sila na pwede pala ang mga maralita or walang kahit hindi malakas, pero meron silang paniwala, kahit oppressed sila, pwede silang magiging leaders, kung meron silang meron silang faith na ganon. Ang Pilipinas, yung ginawa ni Aquino, Cory Aquino, against powerful man. Powerful man, sino? Si Marcos, di ba? Marshal at that time. Pero anong ginawa ng mga madre? Binigyan ng bulaklak. Saan sila kumuha sa Islam yun? Yun ang ginawa ng Islamic Republic of Iran. Nakaano sa kanilang 50 caliber ang lahat ng binibigyan sila yung bata nagdadala ng flower sa kanya. Minsan pinagbabarin, massacre doon sa square Milan Square, halimbawa sa Tehran. Ang namassacre yung mga bata. Yun ang dahilan na nanalo sila dahil yung sympathy ng tao nakuha nila. Pero anong sinabi ng Imam? Sabi niya, I am still a student, wala akong nagawa. Ang laki ng nagawa niya, pero sinabi pa rin niya, wala akong nagawa. Hindi yun revolution ng Shia, Hindi yung revolution ng revolution ng Muslim against the oppressor, against the tyrants. Kung mangyari man kahit saan man sa mundong ito, basta may paniniwala ang tao at sa prinsipo na yun nandoon ang Islam, inshallah, hindi malayo na mananalo sila. Ano ang sinabi ng Diyos? Sa Suratul Kahf 103 and 4. Sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Malinaw ang pagkasabi ng Allah. Tingnan mo ang sinabi ng Allah, Qul, sabihin mo ya Muhammad, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yung zikir na yun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, na puno ang langit at saka lupa. Sabi ng Rasulullah, At sinabi ng Rasulullah, yung mga taong hindi nila talagang mahawakan ang kanilang pag-iisip. Yan yung gulong-gulo. Yung gulo talagang kanilang isipan. Ito ang advice ng Rasulullah. Huwag kayong magsawa. Magzikir ng salawat sa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dahil, yun ang magiging gabay natin. Kahit ano man ang gustuhin natin sa ating buhay. Pero dapat may paniwala. May paniwala. Unang-una dapat, you have faith in Allah. Okay? Yani, truly, yung totoo talaga nanggagaling sa puso, that you are sending blessings to Prophet Muhammad and his blessed family. Diba? So, kung mayroon kang problema, magkabdas ka, face qibla, and do salawat. Tapos hilingin mo siya, Ya Allah,
ito ang problema ko. Give me peace of mind. Allah will guide you. Inshallah. Ha? So, yun. So, sinabi ng Allah, Kul, ipagbadya o kaya sabihin mo, ya Muhammad, hal unabbiukum, ano, gusto ba ninyong gabayan ko kayo? Gusto ba ninyo na aming banggitin sa iyo kung sino ang pinakatalunan? Sino ang pinakatalunan? Pinaka-loser, no? Na tao dito sa ibabaw ng mundo. Sino kaya? Sino kaya? Ha? Ha? Yung hindi? Ha? Tingnan natin. Meron ning sagot dito. Nanitirang kasagutan. Hal ununabbiukum, sabi niya sa Rasulullah, sabihin mo sa kanila, gusto ba ninyong banggitin namin kung sino ang pinakatalunan na tao sa mundo? O dapat, sabihin mo sa amin. Ha? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sabi ng Allah, yung mga tao na nagsisikap na gumawa ng kabutihan dito sa mundo, sa pag-aakala nila, yun ay nakagawa na sila ng kabutihan. Yung mga tao sa pag-iisip nila, ay marami na silang nagawang kabutihan dito sa dunya. Sa mundo, I mean. Alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yung nawala nawalang kabuluhan ang kanilang ginawa dito sa mundo, pero ang pag-akala nila ay malaki yun sa kanilang paningin. Yan, ibig sabihin doon, sa pag-akala nila na nakagawa na sila ng kabutihan, pero sabi ng Allah, dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ang pagsisikap na yun ay nasayang lamang. Nasayang yung pagsisikap na yun. Yung gawain na yun ay walang gantimpala, walang thawab, yani walang reward. Bakit? Dahil tuwing meron silang ginagawa, ang pag-aakala nila sa kanilang sarili ay isa silang pinakamalaking tao o kaya pinakamarangal na tao o kaya binibilang nila yon ay if not because of that, hindi mangyari ang lahat ng yon. O kaya sabihin nila, nandoon ang sum'atin, nandoon ang riyain, nandoon ang yung hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang na yun. So, sinabi ng Allah, very clear, alladhina dalla sa'yuhum, yung mga taong dalla, yani nasayang ang sa'yuhum, ang kanilang pagsisikap, fil hayatid dunya, dito sa mundong ito, wahum yahsabuhum, pero ang pag-akala nila, yun ay ginantimpalaan ng Allah. Yun ay marami na silang nagawa. Annahum yuhsinuna sun'a. Yani, pinagmalaki nila ang ginawa nila sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Sa amaman nas, sila na ang pinakamabuti. Pero sabi ng Allah, hindi. Dapat, ang gagawin natin ay para lang sa kapakanan ng Islam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. At do not think na mayroon kang second thought, no? Halimbawa, if I do this, I will be rewarded by this. Ito, makukuha ko. Forget that. Basta, gawin mo lang yun for the sake solely for Allah. Gawin mo yun para lang sa Allah. Kahit may problema ka, do not do it because you have problem. Kung wala kang problema. Gagawin mo ba yun o hindi? No. That is why, sabi ng Rasulullah, kahit sa may problema man o wala,
nasa kagipitan man o sa karangyaan, dapat palagi kang zikri salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalong-lalo na sa night of Friday, no? Ang sinabi ng Rasulullah, lalong-lalo na sa night of Friday, dapat gawin ninyo ang paramihin ninyo ang pagsalawat sa akin sa night of Friday, Night of Friday. Yani kahit yung ordinaryong days, halimbawa, isa lang, dalawa lang, Pero sa night of Friday, at saka sa araw ng Friday na yan, especially after dhuhr, yani between dhuhr at saka asar, yani pagkatapos ng dhuhr, time na yon, sabi niya, huwag ninyong kalimutan na magsalawat kahit paramihin ninyong pagsalawat ninyo. Kahit, sabi ng mga sahabat, hanggat ilan ang dapat gawin namin. Sabi niya, at least 100 daw. Kung pwede ring ziyada, pwede ring paramihin. Isa yang way na nagpapahiwatig o kaya nagpapakita tayo ng ating pagmamahal sa Rasulullah at saka sa kanyang pamilya. At ang pagmamahal na yan ay wajib ang hukuman sa Islam. Wajib ang batas sa Islam ay if not because of salawat na yan, if not because of Prophet Muhammad and his family, we should not be here. Wala na dapat tayo dito. And we will not be created. Dahil ang light natin ay nanggagaling sa kanila. Sa Suratul Surah, no? Verse 23. Kung saan wajib ang pag-hajj, no? Kung saan wajib ang pagsala, hindi ba? Kung saan wajib ang pag-ayuno, fasting. Itong sa 23, itong sa Suratul Surah 23, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Surah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sabi ng Allah, Qul la as'alukum alayhi ajran illal mawaddata. Sino nakakaalam? Yung mga old natin, no? I-memorize ninyo yung ayat na yun. Dahil yun ang gabay natin. That we will be always reminded of our own obligation. Kasi kung hindi natin memorize na yun, hindi natin malalaman ang sinabi ng Diyos, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, sabihin mo sa mga Muslim, okay? Sabihin mo sa mga ummat natin, ummat mo, yani mga Muslim, no? Naniniwala sa prophet. Bakit ba yun? Qul la as'alukum, sabihin mo sa kanila na hindi ka naghihintay ng kabayaran yung pagtablig mo ng Islam, yung ng Islam sa kanila, ang pagbibigay o kaya pagpaparating mo ng Islam sa mga Muslimin within that 23 years, hindi ibig sabihin noon na mayroong kang hinahangad na kabayaran nang gagaling sa mga tao. Dahil may mga sahabat at that time, nagmamalaki dahil meron silang relation sa Rasulullah. Ang iba sabi niya na ako ay tuwing naghahaj, ako ang nagbibigay ng tubig. Sabi ng isa, hindi, ako naman ay pamilya ako ng Rasul. Pinagmamalaki nila itong relationship sa Rasulullah. Sabi ng Allah, Ya Muhammad, sabihin mo sa kanila, huwag silang magsasabi ng ganon. Huwag mo ring sabihin na ang pagtablig, ang pag-propagate mo ng Islam sa kanila ay ikaw ay naghihintay ng kabayaran. No. Pero sabihin mo lang sa kanila na dapat mahalin.
Ha? La as'alukum alayhi azran illa al-mawadda. Ha, maliban sa pagmamahal sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Mga taong pinakamalapit sa iyo. Dhal qurba. Ang pinakamalapit sa atin sino? Of course, mga anak natin, di ba? Asawa natin. Ha? Mga asawa natin. Lahat, basta mawala ng lahat, wag lang yun. Ha, di ba? Wala makapagsabi na hindi, totoo yan. Hindi, wala. Ha, hindi ako maniwala. Ha? Ang pinakamalapit sa atin ay mga pamilya natin, di ba? So, yung ayat na yun ay nagpapahiwatig, nagsasabi na ang pinakamalapit sa Rasulullah sino na dapat mahalin natin? Sino? Ha? Yung pamilya ng Rasulullah. Yes, tayo nga, kung tayo ay nagmamahal sa ating pamilya, ha? At kung pinag-uutos sa atin ng Allah na dapat sa pagitan ng Muslim to Muslim, hindi lang Muslim to Muslim, sa pagitan ng mga tao dapat sila ay magmahalan, dapat magmahalan. Ano kaya ang kung halimbawa sa mga anak ng Rasulullah? Ha? Karapat dapat ba sila mahalin o hindi? Karapat dapat nga. At yun, sinabi ng Allah, wajib na mahalin ninyong aking pamilya. Ha? As an evidence to that, ang prayer natin ay hindi matatanggap kung walang salawat. Ha? Kung walang salawat sa Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad o wa ala ali Muhammad. Hindi matatanggap ang prayer natin. Diba? Lahat ng madahib ng Islam, tinatanggap nila kung ang walang salawat. Saping ang nagsabi, ang pagsalawat, pagmamahal sa Rasulullah ay wajib sa Quran. Wajib sa Quran ang bawat sa atin. So, anong ibig sabihin ng wajib? Ha? Dapat palagi nating binabanggit. Palagi nasa puso natin ang pagmamahal na yon. Ha? Dahil kung pag-uusapan natin ang origin ng creation ng lahat ng tao, ay nanggagaling tayo sa light ng Rasulullah at saka Ahlul Bayt ng Rasulullah. Because they were the first created by Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, sa huli na tayo, bandang huli tayo, from their own light. Ha? So, dapat magbayad naman tayo ng anong tawag doon? Dapat bayaran din natin dapat may din tayo, no? Mayroon din tayong puso na dapat magbayad ng hindi utang. Hindi utang, magbayad ng magpasalamat man sa kanila. Pero yung pagpasalamat natin yon ay dahilan na makakapasok tayo sa surga, sa paraiso. Dahil ang isang salawat ay isa lang, no? Ang isang salawat na yon ay sabi ng Rasulullah, magiging dahilan na makapasok tayo, wajabat lahul jannah, mawajib o kaya magiging obligatory sa Allah na ipapasok ka sa paraiso inshallah subhanahu wa ta'ala. Subalit, anong ginawa natin lahat? Anong ginawa natin lahat sa pamilya ng Rasulullah? Ha? Lalong-lalo ang Imam Hussein alayhis salam. Sabi ng Allah at sabi ng Rasulullah, Innal Hasani wal Husain sayyiday shababi ahlil jannah. Ang Imam Hussein, katotohanan, ang Imam Hasan. Ang Imam Hasan, first son of Hazrat Fatima at saka Imam Ali. Ha? Ang pangunahing anak ng Imam Ali at saka Hazrat Fatima Zahra ay Imam Hasan. Sabi ng Rasul, Innal Hasan, ang Hasan at saka Husain, sayyiday, shababi, ahlul jannah. Silang dalawa, sila ang youth of paradise. Youth of paradise. Sila ang magiging leaders ng mga youth doon sa loob ng paraiso.
sinabi ng Allah, wajib ang pagmamahal. Pero anong ginawa ng mga Muslim sa Imam Hussein alayhis salam? Ha? Sino ang nakakaalam sa atin? Sa buwan ng ng Muharram, first month of the year sa Islamic calendar, sa Muharram. Anong ginawa nila sa Imam Hasan at saka Imam Hussein alayhis salam? Anong ginawa nila? 32,000 Muslim na sumama kay Yazid ibni Sufyan, ibni Muawiyah ibni Sufyan. Ang Yazid, iwan ko kung sino sa iyo nakakaano, pero hanggang ngayon malinaw pa rin sa pag-iisip ko na ang Yazid, sabi ng matatanda doon ay kafir. Yan, sabihin nila na hindi daw Muslim, pero anak yun ni Muawiyah. Anak ni Muawiyah, anak ni Abu Sufyan, yung number one enemies ng Islam, ng Muslim noon, Islam noon. Pero na-force lang, napilitan lang siya nag-Muslim dahil wala na siyang kasama. Lahat nag-Muslim na sa Makkah, liberated. So, sumunod na lang siya together with the wife. Yung kumain ng atay, ng puso ng Hamza, yung uncle ng Rasulullah. Kaya nga, huwag kayong magtataka, bakit mayroon ngayon kumakain din ng may kumakain ngayon, itong mga ISIS. Kumakain sila ng Huwag kayong magkuhan dahil ang katuruan noon ay, katuruan ni Abu Sufyan ay pwedeng kainin ang yung hindi sumusunod sa kanila ay dapat pinapatay at pinupugutan. Dahil sa kanila, ang Islam ay yung Islam lang nila. So, yun. Anong ginawa ng 32,000 against 72 lang ang pamilya ng Rasulullah. Pamilya ng Rasulullah, pinagtulong-tulungan nila at hanggat pinutulan ng ulo saan? Sa 10th of Muharram. 10th of Muharram. So, saan na yung sinabi ng Allah? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Kung sino man ang pumatay ng isang tao na mu'min, Muslim, huwag kayong at huwag kalimutan, no? Kung sino man ang pumatay ng isang tao na Muslim, sinadya niyang pinatay na walang dahilan, pinatay niya. Ano ang katumbas? Anong makukuha niya? Fajaza'uhu jahannam. Ang katumbas noon ay mapupunta siya saan? Sa impyerno. Khalidan fiha, hindi na siya makakalabas doon sa impyerno. Yun isang tao lang, no? Isang ordinaryong tao. Ano na kaya kung dugo lang Rasul ang pinatay? Tapos ang karamihan sa atin ngayon, kahit Hazrat Fatimah Zahra ay hindi pinapaniwalaan. At nagiging dahilan pa tayo ng pag-discredit sa mga anak, pamilya ng Rasulullah. Yun ang isang ayat. No, ang pangalawang ayat, sabi ng Allah, kung sino man ang bumuhay ng isang tao, hindi mu'min, hindi mu'min. Hindi mu'min. Yan, ibig sabihin, Christian, halimbawa, Christian, kung pumatay ka ng Christian, ay Jahannam ka rin. Kung binuhay mo ang isang Christian, halimbawa, hindi Muslim Christian binuhay mo, ay parang binuhay mo na rin ang lahat ng sangkatauhan. Yan ang paniniwala ng mga Shia. Dahil sa katuruan ng Allah. Katuruan ng Allah, dapat hindi ka pumatay. Hindi ka pumatay. For self-defense, yes. Ibang usapan yun sa giyera, ibang usapan yun. Pero pumatay ka, sabi ng iba, mayroon ako nabasa na sa FB. Kapatid, huwag mag-ingat ka dyan sa grupo ng Shia. Mag-ingat ka dyan, dahil, sila ay pumapatay. Walang halaga yan ng tao. Walang halaga ang buhay. Nandun nga, parang ibig sabihin nun, hindi siya nagbabasa. Ignorant yung kapatid na yun. Sabi, hindi lang ako sumagot sa kanya dahil ayaw ko ring magtampo yung makabasa noon. Dapat sinasabihan,
mag-aral ka sa Islam dahil walang Muslim na pumapatay ng tao. Lalong-lalo na kung Muslim ka. Kahit Christian ay pinapahalagaan ang buhay ng isang tao. Because you will be, first topic natin no? Kung ikaw ang gumawa, magiging tao. Kung mayroong ginawa ng kabutihan, ang kantimpala nun, Allah lang nakakaalam. So kung gumawa ka ng kasalanan, sino ang mag-ano nun? Ikaw rin. So ayaw kong pumasok ng Jahannam. Gusto kong pumatay? So, ang katuruan ng Islam, lalong-lalo na sa katuruan ng Ahlul Bayt, ang Shia ay the moderate and the peace, yung pinaka-moderate na Muslim sa buong mundo ay ang katuruan ng Shia. Hindi pumapatay, walang case ng mga Shia na hajama, nag-invade sa isang country, wala. Pero tingnan mo ang mga tinaguri ang powerful dito sa dunya. Yung mga sabi nila, I am working for them. No, I don't agree with that because you will be resurrected with them. Kasali ka doon sa kanila. So saan ka mapupunta? Huwag mong sayangin ang iyong sarili. So inshallah, hanggang dito na lamang at hopefully lahat tayo ay makapasok sa paraiso at sana'y patnubayan tayong lahat ng Allah at mananatili tayo sa Islam inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi at-tahirin.